Hello mga ka-nurse! Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas. Nakasalukuyan ay nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So mga ka-nurse, kamusta na kayo? Kamusta ang health? Kamusta ang kalusugan? Sana wala kayong sakit. Sana maayos ang inyong sitwasyon ngayon. Sabi nga natin, health is wealth. Ate Nurse, ano ang colic? Ano ang colic? Ang colic ay ang tawag sa kondisyon kung saan ang isang sanggol na walang sakit at hindi nagugutom ay umiiyak ng higit sa 3 oras sa isang araw. Higit sa 3 araw sa isang linggo. Higit sa 3 linggo. Karaniwan kapag gabi. Sa regular na pagkakataon. Ang kondisyon ay medyo isang misteryo, ngunit ang mga eksperto ay sumasang-ayon sa ilang mga bagay. Colic ay karaniwang nagsisimula sa edad na 2 linggong kung ang iyong sanggol ay full term, o higit pa kung ipinanganak ng premature. Halos nawawalang mag-isa sa edad na 3 o 4 na buwan. Maaari itong mangyari anuman ang gender, birth order, breastfeeding o sa bote. Ang mga batang nagkaroon ng colic ay lumalaki ng walang pagkakaiba. Ayon sa Kids Health, 40% ng lahat ng mga sanggol ay maaaring makaranas ng colic. Ate Nurse, ano ang mga dahilan ng colic? Mga sanhi ng colic. Ang sanhi ng colic ay hindi pa rin nauunawaan ng mabuti. Iniisip ng ilan na ito ay dahil sa immaturity ng neurological system o pag-a-adjust ng sanggol sa mundo sa labas ng sinapupunan. Sabi ni Sona Segel, MD, isang pediatric gastroenterologist. Ang ilang mga sanggol ay mas sensitibo sa pagpapasigla kaysa sa iba. Pinaniniwalaan din na ang isang colicky baby ay maaaring reaksyon sa gas, acid reflux, o isang allergy sa pagkain. Kahit na ang pag-research dito ay hindi conclusive. Narito ang ilang mga teorya tungkol sa kung ano ang kadahilanan nito. Isa, growing digestive system na madalas nagkakaroon ng spasm. 2, gas o mga hangin sa tiyan. 3, mga hormone na nagdudulot ng pananakit ng tiyan. 3, ang pagiging sensitibo sa ilaw, ingay, o labis na stimulation at iba pa. 4, nagde-develop na nervous system. 5, isang maagang form ng migraine sa pagkabata. 6, takot, frustration, o excitement. Ate Nurse, ano ang mga sintomas ng colic? Ano ang mga palatandaan at sintomas ng colic? Kung pinaghihinalaan mong mayroon kang isang colicky baby, abangan ang mga sumusunod na posibleng palatandaan at sintomas. Hindi mapigilan ang pag-iyak. Sumisigaw. Extending o pulling ng kanyang mga binti sa kanyang tummy. Paglabas ng gas o utot. Paglaki ng tiyan. Pag-arched ng likod. Clenched fists. Pamumula ang mukha pagkatapos ng mahabang yugto ng pag-iyak. Ate Nurse, may gamot ba ng colic? Ano ang mga dapat gawin?
Mga paggamot sa colic. Dahil walang malinaw na sanhi ng colic, dahilan ay maaaring magkakaiba at walang napatunayan na paggamot para sa colic. Inirerekomenda ng doktor ang ilang mga bagay na maaaring magpakalma sa mga sanggol. Isa-isang subukan ang mga ito. Kung ang isa ay hindi gagana pagkatapos ng ilang araw, subukan ang iba pa. Ang bawat sanggol ay naiiba, at kung ano ang gumagana para sa isa ay maaaring hindi gumana para sa iba pa. At dahil dito, narito ang ilang mga paraan upang paginhawahin ang isang sanggol na may colic. Isa, lay them on their tummy. Idapa ang iyong sanggol sa kanilang tummy, sa iyong tiyan o kandungan. Ang pagbabago sa posisyon ay maaaring makatulong para kalmayan ang ilang mga colicky na sanggol. Maaari mo ring haplasan ang likod ng iyong sanggol, na kapwa nakapapawi at maaaring makatulong sa pagpalabas ng gas. Bilang karagdagan, ang pagpadapa ay tumutulong sa iyong sanggol na bumuo ng mas malakas na kalamnan ng leeg at balikat. Tandaan na ilagay lamang ang iyong sanggol sa kanilang tiyan, idapa, habang gising sila at nasa ilalim ng pangangasiwa. 2. Kargahin ang sanggol. Ang mga sanggol na may colic ay madalas na tumutugon ng maayos sa pagkarga. Ang pagiging malapit sa iyo ay nagbibigay ng comfort. Ang paghawak sa iyong sanggol ng mas matagal sa umaga ay maaaring makatulong na mabawasan ang colic sa gabi. Nagbibigay daan sa iyo ang paggamit ng isang baby carrier na panatilihing malapit ang sanggol. Maaring bumili ng isang baby carrier. 3. Pagsasanay ng paulit-ulit na paggalaw. Ang pagpapanatili ng paggalaw ng iyong sanggol ay maaaring sapat upang mabawasan ang colic. Subukang ipasyal, o isakay sila sa isang duyan ng sanggol. 4. Panatilihin nakapatayo pagkatapos kumain ang sanggol. Ang pagkakaroon ng acid reflux na nagdudulot ng mga sintomas, o gastroesophageal reflux disease, GERD, ay maaaring maging isang dahilan para sa ilang mga sanggol na mag-colic. Ang mga sanggol na may GERD ay nakakaranas ng heartburn dahil ang gatas ng ina o formula ay babalik sa pamamagitan ng kanilang lalamunan, regurgitation. Ang paghawak ng sanggol patayo pagkatapos ng pagpapakain ay maaaring mabawasan ang mga sintomas ng acid reflux. 5. Pagpapalit ng formula. Discomfort from a milk protein intolerance o allergy ay maaari ding maging kadahilanan para sa colic ng iyong sanggol, kahit na hindi ito karaniwan. Tumatagal ng halos 2 araw upang mapansin ang improvement. Kung ang iyong sanggol ay umiiyak pa rin sa parehong dalas, maaaring hindi formula intolerance o allergy ang dahilan. Kung magpapasya kang subukan ang ibang formula at walang makitang pagbabago sa pag-iyak ng iyong sanggol, sa pangkalahatan ay hindi ka pakipakinabang na magpatuloy na subukan ang iba pang mga formula. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung aling formula ang gagamitin. 6. Huwag pakainin ng madami ang iyong sanggol. Maaari itong maging hindi komportable sa kanya. Maaaring pinakamahuhusay na maghintay ng 2 hanggang 2.5 oras sa pagitan ng mga pagpapakain. Kung hindi ka sigurado kung pinapakain mo ng sapat ang iyong sanggol, tanungin ang healthcare provider ng iyong anak. 7. Obserbahan kung ano ang kinakain mo. Kung nagpapasusuka, subukang alisin ang caffeine, mga sibuyas, repolyo, at iba pa. Magbasa ng higit pa tungkol sa caffeine at pagpapadidi. 8. Subukang padighayan ang iyong sanggol ng mas madalas.
Huwag maghintay hanggang sa katapusan ng isang feed upang padighayan ang iyong sanggol. Halimbawa, kung nag-bottle feed ka sa iyong sanggol, maaari mong padighayan siya bawat 2 hanggang 3 ounce ng gatas. At kung nagpapadede ka sa iyong sanggol, maaari mong padighayan siya mula sa isang dibdib patungo sa isa pa. Maaari kang magbasa ng higit pa tungkol sa kung paano padighayan ang iyong sanggol. Iba pang mga remedy. Ang iba pang mga hakbang na maaari mong gawin upang paginhawahin ang colic ng iyong sanggol ay kasama ang mga sumusunod. Swaddling o pagbabalot sa isang malambot na kumot. Masahe sa kanila ng essential oils. Paggamit ng white noise machine upang matulungan silang makatulog. Inilalagay ang mga ito sa isang nakaka-relax na silid na hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig, at may soft lighting. Pagbibigay sa kanila ng mga gas drop na naglalaman ng simethicone, isang sangkap na makakatulong na mapawi ang sakit na dulot ng gas bubbles. Mga ka-nurse, sana ay nakatulong ang kaunting impormasyon na aking naibahagi sa inyo sa pag-aalaga ng inyong sanggol. Kung mayroon pa kayong nais na idagdag o itanong tungkol dito ay maaari kayong mag-iwan ng komento sa baba. Kung gusto nyong ma-shoutout sa aking mga susunod na video, please comment down below. #shoutoutateners. Panatilihin po nating maganda ang ating kalusugan, maging malayo sa sakit, at mag-practice ng healthy lifestyle para naman maging maayos ang ating health. So yun lang po mga ka-nurse, hanggang sa susunod na ating pangpaksang pag-uusapan. Sana po ay makita-kita ulit tayo sa ating mga susunod na video. So yun lang po. Bye mga ka-nurse! See you sa next video!